Masyadong OA kasi itong mga dilawan talaga, mga kumukontra sa mga ganyang panukala, ayaw nila. Ewan ko ba, gusto yata nila magdusa tayo habang buhay? Ako sa akin lang talaga, mayroon lang maglakas ng loob ng mga kongresista na magsampa, magpanukala ng death penalty. Yung seryoso, araw-arawin ba talaga po siya? Magmura ka na doon sa plenaryo. Suportahan to ninyo kung gusto niyo matapos ang korupsyon. Ipisa natin lahat. Itong death penalty na panukala, kayo mga kongresista, kung hindi kayo mga kurakot, sumang-ayon kayo sa panukalang, lahat ng kurakot, ipitay natin. Diba? Para matapos na once and for all ba? Kung gusto talaga nila ng accountability, ewan ko lang kaya kung hindi maubos yung bayad sa kongreso. Dahil nga dito sa panggigipit nitong mga congressman kay BP Inday Sara, dito sa kanilang 125 million, sabi ng kalikasan sa kanila, o ito, fact check kami kayo namin, bilyon-bilyon hanggang umaabot ng trilyon pala ang inyong pinagwawaldas dyan tungkol dito sa flood control project. Ano kayo ngayon, sabi ng kalikasan sa mga congressman? Bulacan at Cebu, may pinakamaraming flood control project ayon sa sumbong sa Pangulo website. Mga partner, ngayon ko lang nalaman to Ganda nito, wala to, hindi ko nabasa to kanina. No, makikita sa website ng sumbong sa Pangulo.ph ang mga probinsya na nangunguna sa may pinakamaraming flood control projects. Sa unang lima na may maraming flood control projects, nangunguna ang Bulacan, Cebu, Isabela, Pangasinan at Pampanga. Sinundan din ito ng Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Samantala, pasok din sa top 20 ang Negros Occidental, Cavite, Batangas at nawala ang kursor ko, mga partner. Misamis. Ano na nangyari? Misamis Oriental. Ang kursor ko, partner. Davao del Sur, Oriental, Cavite, Misamis Oriental, Lano del Sur, Iloilo, Rizal, Cagayan, La Union at Nueva Ecija. Mga partner, ano masabi nyo sa napakarami na yan na mga flood control project sa lugar ng Cebu at Bulacan? Sandali partner wala yata akong nabasang Lanao, Davao del Sur ang nabasa ko. Walang Lanao. Ano lang? Davao del Sur. Davao del Sur, Iloilo, Rizal, Cagayan at La Union at Nueva Ecija. Ayan. Okay. Parang partner, no? Pag tinitingnan mo, nakakapagod na magkomento sa flood control. Pero tama ito, partner. Nakakomentuhan natin, partner, kasi tulad niyan, mga nakasubaybay po itong mga general at mga retirado general sa ating bansa tungkol sa problemang ito. Mali natin, baka mayroong kahit isa man lang na nakasubaybay sa kanila dito sa programa natin at nang malaman nila yung tungkol pa rito, Cebu at Bulacan. Tingnan mo, partner, yung mga nakalagay dyan, pinakamaraming flood control. Lahat yan ay mga supporter ni Bongbong. Ayan na nga Tingnan mo. Isa pa siguro partner, no? Karamihan dyan sa mga lugar na yan, mga pumirma doon sa impeachment ni BP Sara siguro, no? Oo. Malamang. Ito sa Cebu. Baluarte. Ito, talagang Marcos to. Bumunta pa si Bongbong. Yung 20 pesos per kilong bugas, nagpadala dito. Ayan marami palang flood control. Lalo na sa Bulacan. Bulacan, yung pinaka-notorious talaga. Flood control projects. Bantakin mo sa Bulacan, anong distrito yon? 28 proyekto, partner. Alam mo yung 28 proyekto? Pareho pinunduhan pabalik-balik ng 700 million. Ilang bisis pinunduhan? 28 proyekto, pare-pareho. Napunduhan na 2018, napagawa na ni former President Duterte. Napagawa na yon. Pagdating ng 2023, pinunduhan uli. Pagdating ng 2024, pinunduhan uli. Ngayon naman, malamang 2025, pinunduhan na uli. Ayan ganong katindi ngayon sa Bulacan. Ganong kanotorious sindikato itong flood control sa Bulacan. Meron pa dito sa tingnan mo dito sa Isabela. Bahain pala yung Isabela. Ako ba nagtanong bahain pala yung sa Isabela.
May taga Isabela ba dito? Kayong pinakamarami sa Isabela. Sa Pampanga siguro, ayan, bahain talaga yan. Pangasinan. O to, Liti. Kay ano to, kay Romualdez. Di ba ho? Oo. Ilang bilyon yung nakuha ng Romualdez family dito sa Liti. Tarlac, puro rin kakampi nila dito, Camarines Sur, Ilocos Norte. Sa Albay, may flood control. Hanggang ngayon, baha pa rin. Yun yung nakikita natin sa mga lugar na ito. Lahat yan ay panigurado. Pumirma yan para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ngayon sila, nagabaan sila ngayon. Kasi ang mga tao ngayon nakatutok na sa kanilang kahibangan dito sa pangungurakot nila sa bayan. Partner BMR? Oo, partner, no? Kapansin-pansin, itong Isabela, hindi ko masyado ito, no? Pero pamilyar ako dito sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Tarlac. Kasi ito, mga Pangasinan tol, nadadaanan ko bahay ito. ba tol? Bahay ba yan? Oo, tol. Bahain talaga dyan sa Pangasinan. Kasi ang Pangasinan kasi mga kapartner, sa mga hindi masyado familiar doon sa lugar na yun, parang nagiging catch basin kasi yon dahil manggaling sa Baguio, matataas yan yung Baguio, pababa yan, papunta yan sa Pangasinan. Agno River kasi ang pinakamalaking river dyan sa Pangasinan na tumatagos yan mula Nueva Ecija yata or Baguio, papunta na pati Tarlac. Hagip yan, kumbaga napakaraming probinsya ang nadadaanan ng Agno River na yan. Hanggang Pampanga pa yata yan kasi ngayong lahar, umabot yan dyan sa Agno River. So yung mga paligid na yan, napaka-prone talaga ng baha dyan. Dati nga, hindi kami makadaan. Dito naman dito sa Bulacan. So kita mo naman mga partner, no? Bulacan, sa tingin natin, Bulacan yata ang nangunguna kasunod ng Cebu, no? Itong dalawang ito, Bulacan, Cebu, na talagang mga solid supporter. Huwag na nating masyadong parting sa taas, no? Sa parting norte kasi talagang alam na natin, given na natin. So supporter yan ni Marcos dyan So itong Cebu at saka itong Bulacan, kita mo naman partner, no? Hanggang ngayon, may ito lang na marami na ngayon sa balita natin sa Cebu. Ito lang ngayon, may mga binaha dyan sa parting Guadalupe ata yun, napanood ko sa mga video. Grabe mga kapartner. So ito yung nagpapatunay na rampant talaga itong corruption sa ating bansa na ito. At nung nakaraang suna ni BBM, si BBM lang ang na-fact check. Ngayon, dahil nga dito sa panggigipit nitong mga congressman kay BP Inday Sara, dito sa kanilang 125 million, sabi ng kalikasan sa kanila, ito, fact check kami kayo namin, bilyon-bilyon hanggang umaabot ng trilyon pala ang inyong pinagwawaldas dyan tungkol dito sa flood control project. Ano kayo ngayon, sabi ng kalikasan sa mga congressman? Partner, etong sa Davao del Sur, partner, palibhasa, taga Davao del Sur ako, no? Hindi ko sigurado kung itong nailagay dito na Davao del Sur, sakop ba nito ang Davao City? Kasi pagka sinabing Davao del Sur, mga partner, yung Davao City, sakop din yan ng Davao del Sur. No? Davao del Sur yan, partner. Iba yung Oriental, iba yung Occidental, Norte. iba yung De Oro, di ba? Yung Davao City, sakop yan ng Davao del Sur. Hindi Del Sur kasi yan, di in-emphasize dito, partner, kung itong Davao del Sur, Davao del Sur lang. Kasi pag sinabing Davao City, kasama ang Davao, yan okay, dalawa yan. So maaaring hindi kasama nito ang Davao City na alam natin na minsan dumaranas din ng mga pagbaha, partner. Pero partner, dito sa Davao del Sur, natawa ako. Eto partner. Bakit? No? Bakit? Kung hindi ako nagkakamali, mga partner, siguro sa isang taon, binabaha ang Davao del Sur dito banda sa may bandang Santa Cruz na tabing dagat. Tabing dagat lang. Yung kung dadaan ka sa kalsada na yan, tanaw mo yung dagat, ganyan nakalapit. Siguro mga 20 meters, 30 meters lang ang layo. O pagpalagay na natin 50 meters. So tanaw mo yung dagat. No? Na kapag ka umulan, nagsabay yung malakas na ulan, bumaba yung tubig mula sa bundok,
imbes na lalabas sa dagat, nagkataon high tide, magtatagpo kayo yung tubig, doon nagkakaroon ng baha, partner. Minsan hindi ba, lang yan sa isang taon. Pero ang tanong ko, bakit napasama dito ang Davao del Sur, partner? Ako masasabi ko, hindi po binabaha ang Davao del Sur. Bakit ang daming flood control projects? Hanapin mo kung may flood control ba doon. Videohan mo. Meron, partner, meron. Pero hindi ko alam na isama dyan sa tala na yan na sa top 20 na merong isa sa pinakamaraming. Pinakamarami. Oo, na hindi naman po ito masyadong binabaha. Ha? Pero kung bahain man, partner, kasi nga, maganda naman ang ano dyan hindi naman ibig sabihin, kasi ang isang lugar, kapag masyadong masemento na, matagal humupa ang baha. Pero dyan kasi palupa, marami pang lupa, kaya hindi masyadong binabaha dyan. No? Santa Cruz, oo, binabahan Santa Cruz, pero hindi madalas. Hindi katulad sa Maynila, buwan-buwan, kada may bagyo, buwan-buwan, binabaha, buwan-buwan. Baha. Hindi lang buwan-buwan, tol. Linggo-linggo talaga. Kanina, baha naman dyan. Sa Pedro Hill, grabe, baha na naman kanina dyan sa Maynila, partner. Sa Pedro Hill, grabe. Nakaranas Basta na naman umulan. ng baha. Basta umulan. Basta umulan. Ganito katindi. Idagdag ko pa. Yung congressman namin dyan, masigasig pala kumuha ng pondo yan. sa flood control project, yung congressman na pinagbabato yung mukha niya. Dahil doon sa Nanalo? Nanalo pa rin, partner? VP Inday Sara. Nanalo pa rin pala, nanalo. Nanalo. Maraming salamat ka doon na Damyas sa Pakulay. Yan, dagdagan niyo, Partner, partner. idugtong ko lang ito ha. May si Vic Dilian, sabi niya rito, Isabela kay Tolfo, sa La Union kay Ortega. Ito si Ortega maputak ng putak kay VP Inday ito, di ba? Feeling malinis, tuwad kum yan, Ortega na yan. Partner, ito ha. In fairness, pagdating dito sa Pangasinan, mayroon akong isa na alam na alam ko partner, kilala ko, alam na alam ko, yung flood control dyan sa Pangasinan ay napakaganda. Maniwala kayo, partner. In fairness hindi naman kasi tayo rito basta lang pero alam niyo, partner, kung sino itong congressman na ito? Isa rin itong malaking supporter ni Martin Tamba. Pero dahil itong congressman na ito, kahit papaano, isa sa bukod tangi sa buong Pangasinan, mga partner, ito yung nakita ko na matinong magbigay ng proyekto diyan sa Pangasinan. Hindi ko na lang muna papangalanan ng basta mayroon akong kilalang isang diyan kasi nakita ko yung flood control na ginawa diyan. Umatras ka ng konti, partner, sa District 1 yata ng Tarlac, diyan sa may Kamiling, partner. Naku po, nadadaanan ko yung mga flood control diyan. Noong 2023 lang natapos. Ngayon may mga butas-butas na, mga partner. Ang tindi. So dito makikita kung talagang may kahit pa kurap yung pinuno. Let's say halimbawa dito sa house, ang pinuno nila diyan ay si Martin. Kung kurap man si Martin, pero yung may mangilan-ngilan diyan sa baba na hindi talaga susunod doon, bagamat nakinabang din doon sa mga proyekto o sa mga pondo, kung ipapagawa naman ng congressman, kaya naman pala kasi nasaksihan ko, mga partner It so happen lang na iilan lang ito. Ewan ko, isa lang ang kilala ko, partner Ewan ko sa inyo kung may kilala kayong medyo matino magbigay ng flood control o maglagay ng flood control. Kasi ako, nakikita ko, nadadaanan ko talaga yung mga partner. Yung flood control na pinagawa nila dyan, Tapos ito naman si Ortega, dyan sa La Union, biruin mo, putak ito ng putak kay Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Yung pala, isa ka rin pala sa mga marami ang natanggap. Isa rin yung La Union na yan, napakaraming lugar dyan na mga binabaha. Itong kay Isabela naman, mga tulpo naman dyan, mga partner. Kasi kung maalala ninyo, partner, yung ACT-CIS, Parteles, andyan yung asawa ni Senator Rapi Tulfo, congresswoman dyan. Dati si Congressman Erwin Tulfo, CIS yung partner. Sila yan, mga Tulfo na lang. Pati yung anak niya, congressman din yata, partner. Tulfo rin. Grabe, Ganito katindi ang sa ating bansa, mga partner. Kaya, partner, pag gusto mong yumaman, magkongresista ka. Partner BMR. Para i-encourage tuloy ako ngayon. Gawin nating partner itong Birada Aguila. Maraming pera sa flood control.
Masarap magiging kontratista. Kontratista, magkontratista tayo. Diba sila eh. Walang awa sa bayan. Ano? Pero halimbawa pag nanalo yung Birada Aguila Partiles, partner, siyempre gagawa tayo ng tama. Tama, oo. Ang unang panukala natin, hukumbitay agad para sa mga kurakot. Siyempre. Hukumbitay agad. Partner, Ang unang Partner, ako. nating batas, partner, alam niyo kung ano? Sige, ikaw, kung ikaw magiging ano yung unang batas mo, panukala? Wala nang mga congressman na tatanggap ng project, kundi gumawa lang ng batas. Ayan. Kapag may lumabag partner, putol daliri isa. Ito, putulin to isa. Walang kulong, walang makukulong. Putulin, putol lang. Hanggang sa maupos yung daliri. Magapagnakaw pa rin, lilimas pa rin ang bayan. Ikaw, partner Pimar, ano yung panukala mo? Kasi maano lang partner yung panukala ko, simple lang. Palagay ko maraming sasang-ayon sa panukala ko. Alam niyo kung partner, alam mo yung anong panukala ko? Simple lang. Yung mga mahilig sa away, yung mahilig sa gera-gera dyan, magpapanukala ako. Hoy, ikaw na matapang, yung mga nagtatapang-tapangang partner, sige, ang panukala ko, sige, magpatuli ka muna bago ka maghamon-hamon dyan. Yun lang. Ang sa akin, partner, talaga, death penalty talaga. Kasi ang cost talaga ng kahirapan ay corruption. Correct. So ang nangyayari kasi sa bansang ito, ang pagtakbo especially sa politiko, pagiging kongresista, senador, nagiging hanap buhay na nagiging negosyo. Para yumaman sila. Party list, binibili para magkaroon ng pwesto sa Kongreso kasi nga may malalaking pundo, lalo na ngayon. Maraming magsiksikan talaga ngayon na tatakbo sa pagkakongresista, representatives, dahil trilyones, nakikita nila, trilyones, bilyones ang pondong makukuha nila, lalo na sa flood control. Talagang maraming tatakbo. Kung ako naman, mapalad tayo, magiging kongresista, death penalty talaga. Death penalty. Hindi ko titigilan yan. Death penalty sa mga durugista. Death penalty sa mga kurakot. Para hindi na magiging negosyo ang pagtakbo sa politiko. Partner, mga rapist. Rapist. Kailangan death penalty na para matigil na yung corruption. Sino pa kaya yung tatakbo na mga kurakot kung may death penalty na? Kasi nagawa naman yan sa mga bansang mayayaman, mga istriktong bansa, lalo na dyan sa Middle East, Singapore. Tingnan mo, ang yaman nila, sa Pilipinas hindi natin magawa. Total, ang Pilipino, mga OFW, sumusunod sa istriktong batas sa ibang bansa. Bakit sa atin ay hindi natin ipapatupad yan, death penalty? Masyadong OA kasi itong mga dilawan talaga, mga kumukontra sa mga ganyang panukala, ayaw nila. Iwan ko ba, gusto yata nila magdusa tayo habang buhay? Ako sa akin lang talaga, mayroon lang maglakas ng loob ng mga kongresista na magsampa, magpanukala ng death penalty. Yung seryoso. Araw-arawin ba talaga po siya? Magmura ka na doon sa plenaryo. Suportahan to ninyo kung gusto niyo matapos ang korupsyon. Ipisa natin lahat. Itong death penalty na panukala, kayo mga kongresista, kung hindi kayo mga kurakot, sumang-ayon kayo sa panukalang, lahat ng kurakot, ipitay natin. Diba? Para matapos na once and for all ba? Kung gusto talaga nila ng accountability, iwan ko lang kaya kung hindi maubos yung bayad sa Kongreso. Pag ganyan yung sabihin mo sa plenaryo. Ganyan yung sabihin mo sa plenaryo, partner. Sa House. Oo, sa Kongreso. Yung tambalos laws, nasa harapan mo man, sabihin mo, suluhin mo yan. Ayaw namin mamatay, magnanakaw kami. ang mahirap kasi nito mga kapartner, kasi sa ating bansa ngayon, hindi pa ganun ka-matured yung ating mga politiko pagdating sa mga usapin na ganyan. Kasi tingnan nyo may matanda nagnakaw ng mangga, nakulong. Ay, itong mga kongresista, itong mga malalaking politiko, itong mga malalaking kontratista, bilyon yung ninanakaw, bilyones, trilyones, wala man lang pang nakukulong, puro investigasyon pa lang, kakamot lang ng ulo si BBM. Anong gagawin natin? Gaganon lang siya.
Oh, Meron nga ganyan- may mga kasong plunder nga na nanalo pa sa pagka-senador. Oo. Tapos yung iba partner, no? Bugtong pa natin. Oo. Yung iba nga, no? Convicted criminal na, hindi pa rin nakukulong. Kaya Ganun katindi. mahirap yan, partner. Kasi ano lang, mapipili lang nito eh. Kaya kung sino lang yun nasa posisyon, kahit pag anon siya kalaki ang nagawang kasalanan, hindi rin mapaparusahan dahil nandyan sa posisyon eh. Gagamitin at gagamitin pa rin nila yung pera. Partner, i-level up natin. Kasi kongresista lang ang pinag-uusapan natin, no? Maraming kukontra dyan. Ito, gawin na natin presidente. Ako na magiging presidente. Pag ako naging presidente, partner, pag ako naging presidente, i-urgent ko agad sa mga kongresista. Priority bill ko yan. Lahat kayo, unahin nyo to, hukom bitay sa mga kurakot. Pag hindi ninyo gagawin yan, magmamarsyalo ako. Para mapaitupad ko lang itong hukom bitay na ito. Kasi ito yung salo talaga, partner. Yung korupsyon. Kasi kung wala tayong hukom bitay dito sa bansang ito, para sa kahit sa mga kurakot lang, partner, opisyal ng gobyerno, yun lang. Gawin nating bitay. Huwag na natin yung mga ordinaryong Pilipino na hindi politiko. Dito muna tayo sa politiko. Para at least matanggap naman ang taong bayan muna. Okay, dito muna tayo. Isa-isa lang muna tayo. Dito muna tayo sa korupsyon kasi ang korupsyon cause ng poverty. Urgent muna, hukom bitay sa lahat ng makurakot ng gobyerno, appointed or elected ka. Ganun na lang muna. Saka muna yun sa mga durugista para hinay-hinay lang, para hindi mabigla. Pag pumasa to, sunod na sa durugista. O ito naman sa mga durugista. Hukom bitay uli. Kasi may ipasa na eh. Yung isa, hinay-hinay ba? Inahinay ka lang, baka maubos lahat yan. Kasi, sa totoo lang, yung next generation natin, kawawa na tol. Magtakin mo, tingnan mo. Taon-taon may pinapasang budget. Tapos yung pinapasang budget, inuutang yung kalahati dyan. Yung mga apo natin, next generation, mababalot ng kautangan. Lalaki yung apo mo, lalaki yung anak mo, magkaasawa. Yan dyan pa rin yung utang nakabuntot sa kanila. Tayo, tatanda na tayo eh. Papalitan na tayo dito. Kawawa yung susunod. May utang pa rin. Anong kagagawan? Kagagawan ng mga politiko, kagagawan ng mga kurakot. Pag ako naging presidente, yan talaga unahin ko, partner. Kagaya kay Tatay Digong. Hukumbitay talaga. Kung ayaw niyong pumayag sa hukumbitay, magsilayas kayo sa Pilipinas. Basta sa amin, mabitay kami dito. Ganun, partner ba? Para sa mga kurakot lang. Ligtas man tayo dyan kasi hindi man tayo government official. Titino ang bayan. Kahit sa mga korupsyon lang muna, titino talaga. Namang tatakbong kurakot. Sabi no, tatakbo ako para mangurakot. O sige, gusto mong mabitay, mangurakot ka. Ano lang, Tama partner? yan, partner. Mabasa tayo ng komento, partner. Sige, partner. Ito, basahin natin si Lovelyn Sibukawa. Ayan. Yehey, takbo na, Sir Bistak. Pareho kayo ni Maharlika. Bitay talaga sa mga masasama. Ayan. Mahirap kasi yung sitwasyon sa ating bansa ngayon dahil dito sa mga taong kurap, no? Kung wala lang sigurong kurap na nanungkulan, napakayaman ng ating bansa, sa totoo lang mga partner. Kayaman, partner, sa flood control pa lang, 1.2 trillion. Tingnan mo, trillion yung pera, nasan yun? Yaman talaga. Anong katindi yung yaman? Sa flood control pa lang yan, ha? Ano na yung kalsada, sa mga tulay, sa mga infrastructure, na wala naman tayong nakita. Magkano kaya dun? Yun yung isa sa mga nakita natin dyan. Correct, partner. Kaya hindi natin maiwasan may kumpara, partner, no? Halimbawa ako, nakarating ako ng Hong Kong. Pagdating ko doon, namiss ako sa kalsada pa lang. Hindi pa yun mga building, partner, ha? At hindi pa yung kalinisan nila, ha? Kalsada pa lang. Wala kang masyadong maramdaman na may lubak doon, wala. Dagdag mo na lang traffic. Kahit marami sasakyan doon sa Hong Kong, smooth yung traffic, tuloy-tuloy. Hindi ka mukha dito sa atin, yung mga, lalo na yung mga pampasaherong jeep at saka mga bus, talaga naman, parang akala mo, kung di bumalagbag, hihinto kung saan nila gustong huminto. Kasi nasa gitna, nasa kung saan-saan sila humihinto. So ito pa lang, tapos may dadagdagan ng kalsada. Alam mo, maalala mo talaga kung wala tayong corrupt na mga leader, kung matino ang mga leader natin, baka yung Singapore, baka yung Hong Kong na yan,
Wala sa sinabi sa Pilipinas yan. Malampasan natin yan, no? Oo. Mhm. O di kaya partner, total ang mga Tagalog ba, mga Tagalog, mga Tagalog ba, no? O, Tagaluzon ba? Total, mahal man ninyo si BBM, sa inyo na lang si BBM habang buhay nyo gawing presidente yan. Ano na lang kami, mag One Mindanao na lang po kami. Yan, Para yung utang ng Pilipinas, kayo na lang magbayad, out kami dyan. Total, si Bongbong man, ang daming inutang. Mga Marcos, di ba? Grabe. Senyor Marcos, grabing inutang. Tapos, yung Aquino, daming inutang. May dalawa pang Aquino, Pinoy, daming inutang. Puro Tagaluzon yun. Ito na naman, meron na namang Marcos, mangungutang, Tagaluzon din. Tagaluzon ang nangungutang sa Pilipinas. Bahala na kayo sa mga utang ng Pilipinas. Buwan Mindanao na lang ho kami para makaligtas kami sa utang ng mga politikong mga sakim sa kapangyarihan, partner. Ano nga, partner, mangyari yan, partner, no? Partner, may naalala tuloy ako doon sa mga nabanggit mo kanina. Dating dalawa na. May kasabihan sa English, one is enough, two is too much. Parang tumugma ito doon sa dalawang Aquino at dalawang Marcos. Dalawang Marcos. Di ba? Oo, no? Ngayon pa lang natin na-realize no, dalawang Aquino na pala at dalawang Marcos. Parehas, anong nangyari sa Pilipinas? Ganun pa rin Diba? tayo. Sobrang daming kurakot. Samantalang, nakaisang beses pa lang tayo nakatikim ng Duterte. Taga-south ng parte ng Pilipinas. Anong nangyari sa Pilipinas? Ang daming Maganda. proyektong nailagay, Daming proyekto di ba? talaga. Tama. Ito, partner, magbasa ako ng comment. Sabi ni Monchi Channel, sa ibang bansa, every 3 months, may tulong ang gobyerno. Dito meron din naman. Kaso, ang problema, imbis na ang tulong, halimbawa, ibibigay 5,000, ang ibibigay na lang 1,000. Kasi inuuna pa rin ang kurakot. Kaya nga tama yung sinabi ni Partner Bisdak na kapag ka mayroong, halimbawa, siya manalo, congressman, manalo siya, presidente man kaya, ano bang takbo nito mama na ito? Elisa Almojera, watching from Madrid. Oy, buenas tardes, Senyora Elisa. Nakaabot din sa live sa wakas. God save the Philippines. The worst ang gobyerno ni BBM. Talamak ang kurakot, sabi niya. Sabi ni Fai Chi, grabe sila, puro knockout tapos utang, pero walang mga project na tapos. Sabi ni Astrid, pang partner, boy, utang talaga si Junior, kakasisi niya sa climate change. Umutang pa talaga siya ng 16 billion. Ayan. Alam mo, partner, merong eksperto na nagsabi, si John Palafox, hindi daw climate change dapat ang sinisisi. Ang sinisisi daw yung mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Tama. Oo, yan si John Palafox kasi alam niya yung may plano yan eh. Alam niya yung plano, mayroon silang blueprint kung paano talaga dapat yung traffic, yung mga drainage, yung baha para masaayos, wala sanang baha. Partner, parang malamang kasama yun doon sa yung mayroon ako napanood kasi na documentary na ang ating bansa pala noon bago magkaroon ng gera ng itong Second World War ng Pilipinas, ang Maynila parang magiging yung Venice, Italy, kasi 'di ba maraming mga ilog diyan sa likod ng post office. Naalala niyo mga partner, yung ilog Pasig. Ganyan daw ang natin noon. Kaya ang naiwan daw mga partner na tawig daw nung yung blueprint na yon, yung luneta, nakikita nyo, 'di ba ang ganda? Ganun daw mga partner dapat ang Pilipinas. Tuloy yung Maynila, Metro Manila. Okay, mga partner. Si Bongbong meron din eh. Violet print.